Sultan Kudarat Governor Mango Dadato, top performer governor sa Sorsogon Region. Dalawang kasapi ng CTG sumuko sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. At pambato ng Purok Everlasting, panalo sa Gandang Babae 2024 sa pagdiriwang ng ika-63 Foundation Anniversary ng Barangay San Antonio sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Setyembre 20, taon 2024. Sultan Kudarat Governor Mango Dadato, top performer governor sa Sorsogon Region. Narito ang ulat. Ang boses ng bayan na inisyatiba ng RPMD Foundation Incorporated ay nagsisilbing haligi ng walang kinikilingan sa pagganap ng trabaho ng Pilipinas sa pagsusuri ng gobernador. Ang pinakahuling survey ay nakatuon sa Sorsogon Region at independyente at hindi kinomisyon. Gumamit ito ng structured questionnaire upang sukatin ang kasiyahan ng mga nasasakupan sa mga critical na parameter, kabilang ang kahusayan sa pamamahala, pag-aatid ng serbisyo publiko, pagtugon sa mga krisis at mga hakbangin sa pag-unlad. Nanguna si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mango Dadato na may 85.7% na marka na pagganap ng trabaho. Nakakabukod tanging paglilingkod na kapantay naman si Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato ay nakakuha ng 84.9% na rating na humahantong sa statistical tie para sa nangungunang pwesto na minarkahan ang kahusayan ng parehong gobernador sa serbisyo publiko. Pumapangalawa naman si Governor Emilio Talino Mendoza ng Cotabato na may 82.6 satisfaction score. Sinundan ni Governor Ruel Pacquiao ng lalawigan ng Sarangani na may solidong 80.1%. Ayon naman kay Dr. Paul Martinez ng Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD, ang mga gobernador ng Sorsogon Region para sa kanilang kahangahangang pagganap sa ikalawang quarter ng taon na nakinabang sa kani-kanilang lalawigan. Binigyang diin niya na habang ang lahat ng mga gobernador ay nagbabahagi ng magkatulad na mga responsibilidad, ang kanilang kakayahang magbigay ng prioridad at maghatid ng mga mahahalagang programa at serbisyo sa kanilang mga nasasakupan ay nagtatakda sa kanila. Binigyan ng espesyal na pagkilala si Governor Mango Dadato at Governor Tamayo para sa kanilang mga pambihirang performance. Ang RPMD survey para sa Sorsogon Region ay isinagawa mula unang araw hanggang 10 ng Hulyo taong kasalukuyan ay bahagi ng inisyatiba ng Boses ng Bayan sa buong bansa. Nakalap ito ng mga opinyon ng 10,000 respondents sa margin ng error na plus divide minus 1% at antas ng kumpiyansa na 75%
Ang mga resulta ng survey ay nagbibigay ng tumpak at tunay na pamuni-muni ng mga damdamin ng publiko sa mga lalawigan ng rehiyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Dalawang kasapi ng CTG sumuko sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Narito ang ulat. Nagbalik loob sa pamahalaan ang dalawang kasapi ng Communist Terrorist Group sa isinagawang Oplan Civet ng Sultan Kudarat PNP sa Barangay Mitungop, bayan ng Senator Ninoy Aquino, lalawigan ng Sultan Kudarat, nito lamang ika-18 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Roy P. Romualdo, OIC RMFP-12, ang dalawang sumuko na sina alias Bunso, 37 taong gulang, magsasaka at naninirahan sa Barangay Malawanit, bayan ng Magsaysay, lalawigan ng Davao del Sur, na dating commander ng Platoon Samsung, Front Musa FSMR. Kinilala ang isang sumuko na si alias Adri, 52 taong gulang, misyonaryo ng SDA Church at political instructor ng former Platoon MyPhone, Front Daguma GF73, FSMR at residente ng Miana Subdivision, Barangay Poblacion, bayan ng Pulumulok, lalawigan ng South Cotabato. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Romualdo, nagsagawa ng Major ISO sa ilalim ng Oplan Civet ang mga tauhan ng 1202nd MC, RMFP-12 kasama ang Senator Ninoy Aquino Municipal Police Station at 2nd SKPMFC na nagresulta ng pagsuko ng dalawang dating kasapi ng CTG. Isinuko ng dalawang sumuko ang isang unit ng caliber 30 M1 carbine, isang magazine at 4 na ammunition. Isinuko din ni alias Adre ng mga dokumento. Nasa kustodiya ng 1202nd MC, RMFP-12 ang dalawang sumuko para sa posibleng pag-enroll nito sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, pambato ng Purok Everlasting, panalo sa Gandang Babae 2024 sa pagdiriwang ng ika-63 Foundation Anniversary ng Barangay San Antonio sa lungsod ng Tacoro. Narito ang ulat. Kahapon ng gabi, ginanap ang Gandang Babae 2024 na kung saan dinagsa ito ng ating mga kababayan mula sa Barangay San Antonio. 6 na mga kababaihan ang sumali mula sa 6 na purok na nasa ilalim ng Barangay San Antonio na nagtagisa ng ganda, alindog at talino. Sa nangyaring patimpalak, tinanghal na Gandang Babae 2024 si Renzel Pascual ng Purok Everlasting. Nakuha nito ang mga Special at Minor Awards na Best in Preliminary Interview, Miss Skin White at Miss Photogenic. Sa Gandang Babae First Runner-Up, si Josel Jofeles ng Purok Daisy na kung saan nakuha naman ito ang mga Special at Minor Awards tulad ng Best in Production Number, Best in Play Suit, Best Casual Attire, Best in Evening Gown at Miss Close-Up. At Gandang Babae Second Runner-Up naman si Rhea Joy Tupas ng Purok Sampaguita na nakuha naman niya ang mga Special at Minor Award na Best in Jeanswear at Miss Porcelana, habang ang ibang kandidata ay nakakuha rin ng mga special. Ang Gandang Babae ay isang patimpalak na para sa mga ina. Ang Barangay San Antonio ay nagdiriwang ng kanilang ika-63 ng Foundation Anniversary na nagsimula noong ika-14 at magtatapos ngayong ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan. At ito ay pinamumunuan ni Punong Barangay Ricardo Laigan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners.
Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.